Thank you, Lord. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na si Jesus po ang sentro ng lahat ng bagay. At ako, personally, nalulugod po ako sa Lord. Nalulugod po ako sa Panginoon. Pag nag-umpisa tayong tumingin kay Jesus, hindi na tayo na maapektuhan ng mga bagay na pansamantala lang. No? Amen. Amen. Kaya nabibless po talaga ako, personally, sa awitan natin, even ako, kailangan ako i-remind na si Jesus yung sentro ng lahat ng bagay. Siya yung magmamatter talaga. Na kagaya po ng sa awitan natin, ano man ang maging panahon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Naging tunay po ba sa atin yon ngayong umaga? Nawa, naging tunay. Kung naging tunay po yun, dapat kay Jesus po tayo nakafocus. No? Hindi tayo nakafocus sa environment, hindi tayo nakafocus um, sa panahon, hindi tayo nakafocus sa mga kasama natin na hindi natin kasama ngayon. Pag kay Jesus po tayo nakatingin, maganda na po ang ating nagawa. Kasi hindi na po tayo maapektuhan ng mga bagay na nakikita. Ano po ba epekto ng bagay na nakikita sa isang tao? Ang bagay na nakikita ng tao, bagay na naririnig ng tao, dalawa yung pwedeng maibunga. Maganda at hindi maganda. No? Kadalasan, mas maraming hindi maganda. So, kunyari, pumunta tayo sa isang mall or sa isang restaurant, maganda yung ambience sa isang coffee shop, maganda. No? Maaamoy mo agad yung coffee. Pero pag yung naririnig mo sa staff, hindi maganda, sira agad yun. No? At maybe, sa atin din, sa pang-araw-araw, sa bahay, maybe, no? And even right now, sa church, no, na hindi natin nakita yung mga kasama natin, hindi maganda yung panahon. Ito po, mga mahal kong kapatid, pag merong stimulus, may response. Tama? Ulitin ko, pag may stimulus, may response. Pag may, ano ibig sabihin stimulus or stimuli? Pag merong data, may product. So ano yung data? Pag may pinresent sa'yo na kunyari, pinakita sa'yo yung kulay blue. Ang representation ng kulay blue, nakakalungkot. Pag pula and orange, masaya. No? Pagka dilaw, Pikachu. Pagka green, Starbucks. Alam niyo na, sa branding, yun yung stimuli. Pag may stimuli, merong response. Pero, pag kay Jesus ka nakatingin, anong stimuli? Pag si Jesus ang stimuli, pag kay Jesus ka nakatingin, anong response? Kagalakan, pagpupuri, kapayapaan. Kaya mga mahal kong kapatid, pag tayo nag-umpisang tumingin sa bagay na hindi nakikita, nakafocus na tayo sa faith. Faith na yung ginagamit natin. Anong nangyari nung binabagyo yung mga alagad? Panginoon, gumising ka, mamamatay na kami. Lulubog na yung bangka. Ikaw chilling like a villain. Tulog ka pa rin. Ginising niya si Jesus. Mga maliit na pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Hindi nila alam kasama nila yung lumikha ng sanlibutan. Natatakot sila, malulunod sila. Ang priority nila yung nakikita nila ang lalaki ng alon. Ang priority nila yung naririnig nila na umuugong yung lakas ng hangin. Mga kapatid, this is about the time na hindi na tayo mag-focus sa nakikita natin. Because if we will focus sa mga bagay na nakikita lang natin, continuous po tayo niyang ito-torture. Kung focus tayo sa mga bagay na nararamdaman natin, continuous tayo niyang papahirapan at papasinungalingan. It's about time that we focus to Jesus. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo sa pagbasa ng ating text right now? Makibukas tayo sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin
at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi nalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. Holy Spirit, salamat sa iyong pagtuturo, salamat sa iyong paggabay, Panginoon, na ang nais mo po kami lumago ng mga matured na mananampalataya. Ang nais mo, maging able kami na maranasan ang bawat pagkilos mo. O aming Diyos, o aming Diyos. Sa oras pong ito, turuan mo po kami that we look unto Jesus. Turuan mo po kay Panginoon na mag-focus sa bagay na may halaga. Mag-focus, Panginoon, sa aming hari at tagapagligtas. O aming Ama, ikaw na nga po ang magparanas, ang gumabay sa amin sa oras na ito sapagkat nais pa po naming matuto sa iyo. Marami pong salamat. Ito po'y aming sama at panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makaupo po ang bawat isa. Magandang umaga po muli. At sa atin din po mga kasama sa online, sa tingin ko mas maraming nanonood sa online right now, no? Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagtingin kay Jesus. Looking unto Jesus. And hindi siya something na pinrepare ko. Hindi siya yung sinend ko kay Ate Angelo and sa tech team. Pero sa biyaya ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo sa bagay na nais niyang ituro sa atin. Recently, meron akong, may tinuturo ang Lord sa akin kung paanong pwede pa siyang mas maranasan. Sino rito yung magsasabi na, Jesus, gusto pa po kitang maranasan? No? May tinuro sa akin ng Panginoon kung paano pa siyang higit na maranasan. Ito ay nakapaloob sa simpleng salita, sakripisyo. Oo, Pastor, alam ko na po, sakripisyo, ginagawa po natin yan. Pero yung sakripisyo na hindi mo muna gusto yung gagawin mo ngayon, iiwasan mo yung bagay na gusto mong gawin at gagawin mo yung gusto ng Diyos. Bibigyan ko ulit kayo example, no? Sakripisyo. Iiwasan mo yung bagay na gusto mong gawin at gagawin mo yung gustong gawin ng Diyos. Halimbawa, gusto mong kumain, pero ipapagpaliban mo yung pagkain. Hindi ka muna kakain. Almusal, tanghalian, or hapunan. Kunyari, umaga, hindi ka muna mag-aalmusal, no? Pero ilalaan mo yung time mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ilalaan mo yung time mo sa pag-pray. Mga kapatid, yun po yung nagbubunga ng mas magiging tangible yung presence ng Lord. Pagka mas natuto tayo mag-sacrifice, lumalabas ko ano yung tunay na mas mahalaga. Yung tunay na mas mahalaga, nasa likod ng sacrifice. Yung tunay na mas mahalaga, nalalabuan siya ng mga bagay na pansamantala. Ng mga bagay na masarap sa panlasa, masarap sa mata, masarap sa pandinig. Nabubulagan yun. Masarap sa pandama. Pagka tayo, bilang mga tao, bilang espiritual na tao, ang pinapaboran natin, binibigyan natin ng kabusugan is usually mga bagay na nararamdaman, mga bagay na makalaman, ang bunga nun, lumalabo yung tunay na mahalaga. Lumalabo yung tunay na mahalaga. Hindi mo na ma-sense, hindi mo na ma-appreciate yung tunay na mahalaga. For example, alam kung na-try nyo na fasting, let's say isang araw na fasting or 2 days na fasting. Kahit ano lang, maybe intermittent fasting or vegetable lang kakainin. Mas okay yung wala ka talagang kakainin. 2 days. 2 days na fasting. May nakapag-try na ba? 1 day na fasting. Whole day. Whole day na fasting. Meron na, no? 2 days na fasting. Maybe after 1 day, eto, 2 days kasi. After 2 days ng fasting, iba yung saraya mo sa pagkain.
Totoo ba yan? Si Kuya Kervin, no? No rice, oh. Totoo ba yan? Amen, no? Kung hindi nyo pa po naranasan, gusto ko ibigay example yun. Ibang klase, scientific muna. Ibang klase yung mga tumatakbong excitement sa katawan mo. Iba yung saya. Na pagka unang kagat mo or unang higop mo, sobra kang naglalaway, sarap ng pakiramdam. And iba rin yung yung parang yung sensation din na pagka kumakain din tayo ng maasim. Di ba? Nakakapaglaway din. Pero ang gusto kong fokusan, kaya mo nararanasan yon kasi luminaw na. Lumabas ko ano yung tunay na mahalaga. And kakaibang sensation siya. Each time na gagawin ko yon, ganun talaga siya lagi. Isa po to sa law or principle ng Bible na pag ginagawa po natin talaga, almost always pare-pares yung resulta. Ang resulta nun, nagbibring siya ng clarity kung ano yung mas mahalaga. Oftentimes, naranasan na natin ang Panginoong Hesus, pero habang tumatagal, as if para siyang dessert, na habang tumatagal, natikman mo ng masarap yung chocolate cake na yan, pero ngayon, pag natikman mo na naman chocolate cake na yan, nakakaumay na. Nakakaumay ba si Jesus? Kung nakakaranas tayo ng pagkaumay kay Jesus, may mali. Si Jesus po kasi hindi nakakaumay. Ibig sabihin, lumalabo na yung natitikman mo. Hindi na siya tunay na si Jesus. Yung presence na nararanasan mo, hindi na po siya tunay na si Jesus. Maybe naka-base ka na lang sa mga kasama mo. Naka-base ka na lang sa tugtugan. Naka-base ka na lang sa kung sino assigned na song leader. Naka-base ka na lang sa event. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na tinuturuan niya tayo kung ano yung tunay na mas mahalaga, sapagkat ang tunay na mas mahalaga yung bagay na hindi nakikita. Kung ang mahalaga lang pala, yung bagay na nakikita, yung mga bagay pala na yan, dapat hindi naluluma. Yung bagay na yun, naluluma. Si Scarlett nga, ang bilis maluma Tumatanda na siya. 2 years na. Nung parang nakaraan lang, ang bango-bango pa sa loob. Ngayon, yung lahat isipin nyo. Lahat ng bagay na nakikita, naaamoy, nalalasahan, lahat yan, nasisira. Lahat yan, naluluma. Lahat yan, nawawala. Even sa atin, sa church, may mga tao tayo nakasama, nakala natin makakasama talaga natin sa ministry, pero hindi pala natin sila matagal na makakasama. May mga leader tayo, nakasama natin sila, yung nanguna sa atin sa paglilingkod, pero ngayon, matatanda na sila, hindi na nila kaya. Meron pa nga si Pastor Jun na matay na. Lahat ng bagay na nakikita, hindi mahalaga. Kaya kung ibibigay mo yung importansya ng buhay mo, ng pagsamba mo sa taong katabi mo, walang halaga yan. Masipag lang ako sumamba pag nandyan yung kasama ko. Tumitingin ako kung ano yung line up. Tumitingin ako kung anong klaseng musika yung pinapatugtog. Tumitingin ako kung sino ang song leader. Tumitingin ako kung anong verse, kung sino ang mag-preach. Salamat sa Panginoon na tinuturuan niya tayo kung ano ang tunay na mahalaga. At pagka namamatay ang isang tao, ang unang nabubulok sa kanya, inaalisan muna yun ng dugo, di ba? Kasi yung dugo, yan talaga yung mag-e-induce ng pagkabulok ng katawan. Kasi marumi ang dugo. No? Pagka nawala ang dugo, wala na ring buhay. So inaalis yan. Tinuturo ka ng formalin, gamot yan. After 1 week, wala nang epekto yung formalin. Pagka nilibing na yan, ang unang mabubulok sa kanya, alam niyo kung ano? Ang unang nabubulok sa isang tao, pag namatay siya, mata. 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 Unang dahilan, dahil yung mata, soft tissue lang siya. Walang muscle yan. Ang muscle lang niya nasa likod. Hindi siya yung mga functioning muscle talaga. No? Soft tissue lang siya. Puno siya ng nerves. No? Pero isa sa spiritual na definition na pagkapaliwanag diyan dahil ang mata ay makasalanan. Ang ina-appreciate niya, yung lahat na nakikita ng mata, makasalanan, no? Sunod na mabubulok diyan, yung dila. Bakit dila? Yung dila makasalanan din.
ang liit ng dila, pero ang laki ng ginagawang kasalanan. Lahat ng bagay na yan nakikita. Lahat ng bagay na yan nakabase sa bagay na pansamantala. Pero salamat sa Panginoong Hesus na hindi na natin kailangan lumakad sa bagay na tinuturo ng mundo. Sapagkat, sinasabi, Romans 1 verse 16, the just shall live by faith. Ang matuwid, dati, nung di ka pa ginawang matuwid ng Diyos, namumuhay ka hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Lumalakad ka sa pakiramdam, lumalakad ka sa pita ng laman, lumalakad ka sa pamumuyo ng mga kaibigan, lumalakad ka sa kung ano yung cravings mo. Pero ngayon, sinabi ni Jesus, anak, dati nabumuhay ka ng ganyan, ngayon, okay, hindi ka na mamumuhay ng ganyan. Binibigyan kita ng bagong ticket ng buhay. Ito na, ang bago mong ticket para sa bagong buhay. Mamuhay ka ngayon sa pananampalataya. Hindi ka na obligado na sumunod sa pita ng iyong laman. Hindi ka na obligado na pag naramdaman mo yung urge, gagawin mo. Lumakad ka na ngayon sa pananampalataya. Buksan din natin sa Romans chapter 6. Sa verse 6, Romans 6 verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Wala na. Wala na yung dati nating sistema. Wala na yung dati nating pamamaraan ng buhay. Sapagkat kung tayo'y tunay na nakipag-isa sa Panginoong Hesus, pinako na yung dati nating pagkatao sa krus. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan na ng bisa. Wow! Yung katawan natin na ang gusto ay kasalanan, mawalan na ng bisa, mawalan na ng kapangyarihan o authority sa atin. Upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Wala na po tayong utang na sundin. Wala na tayong utang na loob kay Satanas. Wala na tayong utang na loob sa sarili natin. Hindi na tayo pagmamayari sa Satanas, hindi na tayo pagmamayari ng mundo upang sundin ang kalayawan nito. Wala na. Wala na. Dalawa yung nangyari sa panahon na yon. Spiritually, totoo nga, pinalaya tayo, pinatay na ang mga makalaman nating nasa, pero may kailangan pa tayong gawin. Nangyari siya at kailangan natin patuloy na gawin. Kailangan natin i-accept na binago na talaga ako ng Diyos. Kailangan din natin i-profess na binago na ako ng Diyos at kailangan natin ipamuhay na binago na nga tayo ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Pablo sa Galatia 2 verse 20. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Belief, mindset, truth. Yan yung paniniwala niya. Each time na mararanasan niyo yung urge ng kasalanan, sinasabi niya, hindi na ako ang namumuhay sa akin, si Kristo na. Magkakasala pa kaya tayo kung si Kristo na yung namumuhay sa atin? Hindi na. Hindi na pwedeng maghari sa Satanas kung si Kristo nakaupo na rito. Amen? Hindi na pwede maghari-harian sa Satanas. Lalayas yan. Kaya ito, yan yung kanyang faith. So, belief. Yan yung kanyang mindset. And yan din yung truth. Ulitin ko, mahalaga na i-check natin yung ating belief, yung ating mindset, and yung truth. Ito galing sa Diyos to eh. Yung belief kasi out of heart yan. Romans 10 verse 10, sapagkat kung ang tao ay nananampalataya ng buong puso. Sige, tignan natin. Kung bakit yung belief ay sa puso nang gagaling, hindi sa mind. Sige, Romans 10. Yan. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. So, belief or faith, heart yan.
Kailangan mong tanggapin ng buong puso mo na nakipag-isa na ako kay Jesus. Si Jesus na yung namumuhay sa akin. Buong puso. Pag dumating ang kasalanan, ang tukso, yun yung faith mo. Si Jesus namumuhay sa akin. Ang banal na spirito nananahan sa akin. Pangalawa, that's mind. Mindset mo yan. I-remind mo daily yung sarili mo na patay na ako sa kasalanan. Ang namumuhay na si Jesus. Lumikha ang bagong pagkatao ang Panginoon sa akin at yun na ang namumuhay. Mindset siya lagi. Always renewing ng mindset. Ang unang inaatake ng kaaway, utak, mind. Because mind is the workshop of the devil. The idle mind is the workshop of the devil. Ano ba nangyari kay David nung siya ay naging idle? Di ba? Naglaro na yung temptation sa kanya, na-overcome siya ng temptation. Kung ang stomach or esophagus, ang lugar kung saan dinadigest ang kinain ng tao, ulitin ko, kung ang stomach ang lugar kung saan dinadigest, kinukuha ang sustansya ng kinain ng tao, ang mind naman ang lugar kung saan dinadigest ang mga bagay na hindi nakikita. Ulitin ko. Kung ang tiyan ng tao, ang nagdadigest ng mga bagay na kinain natin, ng mga pagkain natin, ang mind naman ang nagdadigest ng mga bagay na hindi nakikita. Tignan mo yung katabi mo kung nakikita mo yung mind niya. Nakikita mo yung mind niya? Hindi, di ba? Hindi mo nakikita ang mind niyan. Kita mo lang yung oily niyan. Hindi mo kita yung mind niyan. It belongs to the spiritual. Your mind belongs to the spiritual. Pwede ka niyang dalhin sa kapahamakan, pwede ka niyang dalhin sa kayusan. Amen? Your mind belongs to the spiritual. Pwede ka niyang dalhin sa kaligtasan, pwede ka niyang dalhin sa kapahamakan. Kasi yung mind, dyan po, yan yung playground ng kaaway. Pero, if your mind is being subjected to Christ, it will bring forth only victory. So, mind setting siya. Sa tuwing gigising tayo ng umaga, isipin natin, sa wallpaper ko nga, may nakalagay, I am a child of God. Kala ko cliche lang siya, pero sobrang halaga niya pala talaga. Sa Romans 8 yun. Silang sinasamahan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ano sa akin nun? Kailangan lagi ko kasama ang Holy Spirit. Pag lumubay sa akin ng Holy Spirit, mahirap yun. Sinasabi nga ni David, wag mo po sa akin tanggalin ang iyong banal na Espiritu. Wag po tayong maniwala ng Holy Spirit umaalis. Pag umalis sa ating Holy Spirit, wala tayong tatak. So, i-mindset mo siya araw-araw and gawin mo yung bagay na yun. Sapagkat, pangatlo, yun yung truth. Yun yung truth. Yan yung bunga ng ginawa ni Jesus. Ito, this is mula sa Diyos ito. Trabaho to ng Diyos. No, na siya yung nagbubunga ng bagong buhay. No? He is the way, the truth, and the life. Sige, tuloy natin sa Galatia 2, verse 20. Galatia 2:20. Yan. Hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Lagi na yata yung banggitin yan sa umaga. Bago tayo matulog, pagkagising. Hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pag ginagawa natin yan, bibigkas tayo ng Word of God, binubusog natin yung faith natin. Kinakargahan natin yung faith natin. No? And kinokorek natin yung mindset natin. Hindi na ngayon uubra ang mga kasinungalingan ni Satanas. Bakit kaya naisip natin na yung sa full armor of God, yung shield doon is yung truth? Bakit? Ulitin ko. Bakit sa full armor of God, yung shield ay yung truth? Kasi, ano
ano ba yung armas sa Satanas? Di ba, pana? Palasong nag-aapoy. Ano yun? Yung palasong nag-aapoy, mga mahal kong kapatid, ay ang kasinungalingan na binubulong ni Satanas sa atin. Pag tayo, binubulungan ng mga kasinungalingan, at tayo na-deceive, we are defeated. Hindi na tayo kailangan pang patayin. Hindi na tayo kailangan bigyan pa ng sakit. Hindi na tayo kailangan pang saktan. Pag tayo deceive, we are defeated. We are already damaged. Sugatan na tayo agad. May isang ang meme, di ba? Full armor siya. Pero may butas dito. Tinamaan pa siya ng araw. Yung mga kalasag, yung mga araw po na yun po yung kasinungalingan. Kaya lagi tayong magme-meditate ng truth. Lagi tayong magme-meditate ng truth. Yung mga Kristiyanong weak Christians, sila po yung mga Christians na puno ng kasinungalingan sa kanilang puso. Napuno na sila ng mga bulong ni Satanas. Napuno na sila ng attacks ni Satanas na hindi mo ma-overcome yung sin na yan. Kasalanan mo yan dati, bumabalik lang yan ngayon. Lalaki ka eh. Normal yan. Narinig niyo na ba yung mga kasinungalingan na yan? Hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Tindihan mo na yung paggawa ng kasalanan, tapos humingi ka na lang ulit ng tawad. Mga kapatid, sacrifice para mas maranasan natin si Jesus. Sacrifice. I-deny natin yung sarili natin, yung mga gusto natin gawin in response sa higit na mas mainam. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin. Gandang verse. Ito yung verse na magbe-benefit talaga tayo. Ito yung verse na based sa katotohanan. Ito yung verse na based sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Pag ito sinasabuhay natin sa bawat araw, hindi tayo maliligaw. Na i-remind natin na yung buhay na sinasabuhay ko ngayon sa pamagitan ng faith kay Jesus na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili sa akin. Hindi, ibig sabihin ni Pablo, yung dati kong pagkatao, pinako na nakasama si Jesus. Hindi na ako yung namumuhay, si Jesus na. Ano namang masasabi ng Ama kung ang namumuhay na si Jesus? Walang gagawing iba ang Diyos Ama kundi ngumiti pag nakikita ka. Nakikita niya yung anak niya sa'yo eh. Yung mga lola nga, pag nakikita niya yung anak niya dun sa apo niya, uy, kamukha mo talaga mapapangiti ka talaga. Kamukha mo. Si Bitoy, kamukha niya yung anak niya. Mukha pang Bitoy. Mapangiti ka eh, nakikita mo yung mukha ng anak mo. Nakikita mo yung lahat ng sakripisyo niya, nare-remind mo yung sarili mo sa pagmamahal mo sa Kanya. And each one of us na nakipag-isa sa Panginoong Yesus, ganun din po ang tingin ng Ama. Kaya hindi pwede na ihahantong niya tayo sa kapahamakan. Hindi pwede na pag tumayo tayo sa harap ng Kanyang hukuman, itatanggi niya tayo. Kasi ang mismo na ikita niya sa atin ay yung tao na nakipag-isa kay Jesus. Hindi na ikaw yung nakikita niya. Hindi na ikaw yung nakikita niya. Isa pa sa benefits ng looking unto Jesus, the more we look unto Jesus, mas nagiging kamukha natin si Jesus. Wow! Amen? The more we look unto Jesus, mas nagiging kamukha natin si Jesus. His glory, His holiness, His loving kindness, His justice, His grace, His righteousness, napapasa atin. Nare-restore yung masterpiece ng Diyos sa atin. Nare-restore yung masterpiece ng Diyos sa atin the more we look unto Jesus. Di ba yung mga idolo natin sa tuwing, especially pag lagi natin pinapanood maybe yung mga sayaw nila, yung mga vlog nila, wala masyado mga kabataan, pero nagiging kamukha mo rin talaga
Gawin na lang natin sa asawa mo. Parehas na kayo ng hobbies. Yung mga biglaang mong yung mga ginagawa, mga expression, nagiging kamukha mo na ang iyong asawa. At ganun din, the more we look unto Jesus, the more we spend time with Jesus, the more we become like Him. And ito po yung call ng Kristiyano sa buong mundo. Maging kamukha ka ni Jesus. Maging kamukha ka ni Jesus. Maging lingkod ka ni Jesus. Maging representative ka ni Jesus dito sa lupa. Punta ulit tayo doon sa Hebreo chapter 12. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Para po magawa itong pagtingin kay Jesus, kailangan ng faith. Amen? Si Jesus po kasi, sa panahon ngayon, hindi po natin siya nakikita. Kailangan po natin ng pananampalataya upang makita po natin ang Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin ng tumingin kay Jesus? I-remind mo kung paano siyang naglingkod. I-remind mo kung paano siyang naglingkod. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi niya inalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tinitingnan natin kung paano yung kanyang paglilingkod. Kaya nakakalungkot lang, sa panahon ngayon maraming nababurnout. Ano bang feeling ng burnout? May experience ako ng burnout, college ako. Parang naging president ako noon ng org namin, tapos sobrang stress talaga. Nagigising ako dahil sa problema. Yun. Nagigising ako, tapos paggising ko parang di ako nakatulog. Tapos parang gusto ko mag-quit. Yun yung naramdaman ko noon ng burnout. Spiritual, sa tingin ko ang pagiging burnout sa spiritual, yung parang lang nagsawa na paulit-ulit. Pero alam niyo mga kapatid, ang sinasabi rito, tingnan natin. Verse 4. Tignan natin kung gaano ka-weak yung mga nababurnout. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Sino rito? Para siya makapunta sa church, kailangan niyang tumawid sa 3 ilog, umakyat ng 2 bundok, lumangoy, makipagpatintero sa mga buhaya, makipaghabulan sa cheetah. Sino po rito? Bago siya makapunta sa lugar na to, kailangan niya muna, kailangan niyang ialay yung buhay niya. Nakasaalang-alang yung buhay niya. Tinututukan siya ng baril. Tinutukan ng walis tambo. Wala rin. Mga mahal ko kapatid, ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, ang pagsunod natin sa Diyos, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo. Ang lalamya natin, nakakaya sa Diyos. Yung pagtaas ng kamay, ano ba yan? Meron ka bang fracture? Yung pag-indak sa Lord, ano ba? Nakikiusap ako mga mahal kong kapatid, darating ang panahon na ang ating pagsunod, kailangan na ng pag-aalay ng dugo. Baka pagdating sa time na yun, hindi na natin lalo kaya. Ngayon, ano pa lang ang dumanak? Noong nakaraan, ang dumanak, pawis pa lang. Ngayon, ang dumanak, umulan lang. Masyadong malamya, nakakahiya sa Diyos. Ng ating pakikipaglaban sa kasalanan, sa sarili natin ay hindi pa umabot sa pagdanak ng dugo. Parang ganito.
Sige, pag di ka tumagay, tutubuhan kita. Wala pang ganun. Ang kalaban mo lang kadalasan talaga yung sarili mo lang eh. Di ba? Kailangan mag-sacrifice, i-overcome mo lang yung sarili mo. Piliin mo, i-decide mo kung ano yung tunay na mas mahalaga. At lumakad ka doon. At lumakad ka doon. At lumakad ka doon. Kay Jesus, nakita niya yung kung ano yung mas mahalaga. Isipin natin kung ano yung mas mahalaga. Kung ano yung mas mahalaga. Kung ano yung bagay na worth it ang sakripisyo. Ano nga ba ang purpose? Ano nga ba ang purpose? Sabi ni Carl Jung, isang sikat na psychologist, ang purpose ay something na willing kang mag-sacrifice. Pag yan, kahit di ka bayaran, kahit walang kapalit, willing mo pa rin gawin, yan yung purpose. Sabi naman nakalimutan ko, itong Austrian Jewish doctor, nakalimutan ko, na ang purpose is a meaning to live for or to die for. Yan. Purpose is a meaning to live for or to die for. Yan yung bagay na sinasapamuhay mo to the point na willing kang mamatay para dyan. Ano yung purpose mo? Linawin natin kung ano yung purpose mo. Si Jesus, pinakita ko ano yung purpose niya. From day one, hanggang on the process, hanggang sa dulo, malinaw yung purpose niya. Ang purpose niya, gawin yung kalooban na nagsugo sa kanya. Anong kalooban na nagsugo sa kanya? Ang kalooban na nagsugo sa kanya, inumin yung mapait na kopa ng saro ng paghihirap na equivalent sa kasalanan ng tao. Para tong apdo. Para siyang kumain ng apdo. Try niyo na ba kumain ng apdo? Pait. Sorry. Kahit sobrang mamahalin ng isda, kahit sobrang sariwa ng isda, pag pumutok ang apdo, wala nang kwenta. Nakain na tayo nung ganun, di ba? Once in our life. Especially mga bangus, dalas putokan ng apdo, saka yung mga tilapia. Ganun din ang kasalanan. Kahit gano'n ka-precious ang isang bagay, pag yan, nalublob sa kasalanan, yan din ay wala na rin saysay. Yan din ay mapait na sa panlasa ng Diyos. Yan ay masakit, tignan sa paningin ng Diyos. At sa oras na yon na si Jesus namatay, nilublob siya sa apdo. Ang pinakamamahal niyang anak. The sweet name of Jesus. The sweet person, loving person that is Jesus. Nilublob sa kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ano yung nag-push kay Jesus na mag-persevere? Tignan natin. The passion of Christ. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya ang umpisa, siya ang author and finisher ng ating faith. It starts with Jesus, it ends with Jesus. No? Kaya si Jesus namatay at muli ring nabuhay. Si Jesus dumating at muli ring babalik. Ito na yung passion of the Christ. Na dahil sa kagalakang nilagay sa kanyang harapan. Ibig sabihin, as He endured the cross, habang naghihirap siya sa cross, meron palang kagalakang nasa harapan niya, meron siyang pinipursue. Yun yung purpose niya. Ano yung kagalakang nasa harapan niya? Una, yung masunod ang kalooban ng Ama. Ikalawa, yung mga taong maliligtas sa gagawin niya na yun. Yung mga taong tinubos, yung mga taong mananampalataya, yung mga taong susunod, yung mga taong makakasama niya sa kanyang paghahari. Yun po ang kagalakang nasa harapan ng Panginoong Hesus. Bakit mababurnout ngayon? May kagalakang pala eh. Bakit mababurnout?
Baka kasi hindi na tumitingin kay Jesus. Bakit may hinahanap pa na iba? Baka kasi hindi na tumitingin kay Jesus. Mga kamahal kong kapatid, it is about time that we look unto Jesus. Tumigil na tayo sa pagtingin sa mga bagay na maganda sa paningin. Sa mga bagay na nakakaengganyo. Sa mga bagay na masaya. Sa mga bagay na maganda ngayon pero bukas wala nang halaga. Ano yung mga bagay na maganda ngayon, bukas wala nang halaga? Gusto niyo share ko sa inyo? Yung anniversary natin sa sa Fishport, Block 43. Maganda siya sa paningin pero wala na siyang halaga. Nakalimutan na natin. Yung mga uma-attend doon, wala na ngayon. Yung dami nun, almost 300. Ilan na tayo ngayon? Yung ginastos natin doon, yung hirap natin doon, yung napabili pa ako ng barong, wala na pala. Hindi ko na nagagamit. Invite nyo ako baka magamit ko. Yun yung mga bagay na big day, ang ganda, pero wala na palang halaga pagdating ng panahon. Well, papuri sa Panginoon, dahil spiritual yung ginawa natin, may halaga yun sa mga taong nakatingin kay Jesus. Pero tayo mga kapatid, kung nakatingin lang tayo sa mga big event, kung nakatingin lang tayo sa mga kasiyahan, kaligayahan, mawawala rin yan. Ilang events na ba dumating sa church? Ang gagandang event, puyatan pa kami, maabot kami alas 11. No, yung mga Hearts Day event dito sa church, pinipigil na lang kami ni Kuya John. Sabi, alas 11 na, nagkakasiyahan pa, yung mga kapitbahay. Cut na natin, uwian na tayo. Alas 11 nun, punong-puno rito, tinitingnan ko yung mga picture nung time na yun. Masaya talaga. Well, nakatulong siya sa akin na lumago yung faith ko. Meron din sigurong ilan na naligtas mula sa event na yun, pero event lang yun. Ang kailangan natin gawin, mag-focus tayo sa purpose. Amen. Ang purpose ni Jesus, ang pangunahing tungkulin ng kanyang buhay, matupad ang kalooban nagsugo sa kanya at maligtas ang mga taong pinagkatiwala sa kanya. Yun po'y nagbibigay ng kagalakan sa kanya. Yun po'y nagbibigay ng purpose sa kabila ng kanyang sakripisyo. Isipin nyo, no? Napakakaiba. Na sa kabila ng paghihirap, may purpose. Isipin nyo yun. Nasa likod ng sakripisyo, may kaligayahan. Nasa likod ng cabinet, may Narnia. Parang ganon. Nasa likod ng mahirap na trail na bundok, may overlooking. May peak ng mountain. Yung po pala yung purpose ng Diyos, yung po pala yung isa sa principle upang makita natin yung tunay na kaligayahan. Magsakripisyo ka. Bumalik ako sa una kong sinabi. Ngayon, ano yung willing nating isacrifice? Ready na kayo? Kung ano yung dapat natin isacrifice? Verse 1. Ito na ang willing natin, ang dapat nating ihandog, isacrifice sa Panginoon. Hebreo 12, verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo napakaraming saksi. Una dyan. Sino itong mga saksi na to? Sige, bago kayo buwaba. Itong mga saksi na to, they are the whole of fame of faith. The whole famers of faith na lang. Sila yan. Yan yung napapaligiran tayo napakaraming saksi. Sila yung whole famers of faith. Sino yan? Kung pupunta kayo sa verse 11, binanggit dyan yung mga whole famers of faith. Nandiyan sila Abraham, sila Enoch, sila Noah, sila Moises, sila David, sila Abraham, si Sarai, si Sarah, si Moises. Yan yun. Patriarch. And sa verse 12, chapter 12, sinabi, kaya nga, or dahil dito, di ba? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, yun yung mga banal, yun yung mga saints. Ibig sabihin, nanonood sila. Saksi po sila. Sila yung magiging mga testigo. And sa panahon ngayon, sino yung mga saksi natin?
Well, kasama sila Abraham, pero ang Pastor June, Tita Elsa, mga nauna sa atin, mga saksi rin po sila. No? Dahil napapaligiran tayo ng marami saksi, galing-galingan natin yung pagsunod. Ginagawa yung madalas sa mga matatanda eh. Di ba? Yung mga matatanda, yung mga naunang henerasyon, yung mga naunang may napatunayan, sinasabi niya, itong mga kabataan ngayon, mga disappointed sila. Mga wala ng galang. Porkit di nila naranasan yung hirap nung disiplina ng mga magulang dati. Totoo yun, di ba? Agree ako doon. Sabi ng mga matatanda, yung mga bata ngayon, wala nang mga galang sa mga magulang. Kunyari, may nag-uusap, dadaan dyan. May nag-uusap, sasabat. Wala na yun. Disappointed yung matatanda. Ganun din. Ano kaya sasabihin ng mga nauna sa atin? Disappointed din yan. Dati sa amin, may humahabol sa amin leon. Sumasamba pa rin kami. Kunyari, ganun no. Dati sa amin, wala kaming Bible. Pero malinis yung pagsunod namin sa Diyos. Or sinasabi dati ni Pastor June, dati kami walang pamasahe. No? Ngayon, umuulan lang, wala na. Anong susunod na pag-ulan na mangyayari? Nandun pa kaya sila? Ano ba sunod na ulan na mangyayari? Apoy na yung sunod na ulan eh. Apoy na. Kaya, galing-galingan natin yung pagsunod natin. Ano yung isa-sacrifice natin? Tanggalin natin ng anumang balakid. At kasalanang kumakapit sa atin. Yan yung una. Yan yung una. For us to look unto Jesus, for us to continue to press on sa purpose na ilagay sa atin ng Panginoon, tanggalin na natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Ano sabi dyan? Natanggal na ba? Hindi. Tanggalin. Araw-araw mo i-re-refent. Lahat ng nakita mo na nag-build up, may na-build up na nalibag dito sa part na to ng buhay ko, tatanggalin ko na yan. Parang sa ano lang din, maybe sa sakyan, paglinis sa sakyan, yung singit ng sakyan na yon or singit ng bahay mo na may na-build up na doon ng mga libag, may mancha na dyan, iisisin mo na, sasadyain mo na, tatargetin mo na. Or maybe sa ngipin, di ba, pagka nagki-cleaning ng ngipin, nakita mo na, paggigigilan mo na yung namumuo doon, ganun din. Sasadyain mo siyang tanggalin. Una mong gagawin, i-identify mo, mga kapatid, identify natin kung ano yung balakid, kasalanang kumakapit sa atin. Hindi mo pwede i-shrub off yung kasalanan. Yan. Yung lust of the flesh, yung addiction sa social media, hindi mo siya pwedeng i-shrub off. Ang kailangan mo siya tanggalin. Pabigat yan. Pabigat yan. Kailangan mo siyang hubarin. Kumakapit yan eh. Ano bang role ng kasalanan sa buhay ng tao? Dalawang bagay din. Una, ilayo ka sa Diyos. Pangalawa, hadlangan ka sa paglapit mo sa Diyos. Wala na ibang purpose yung kasalanan. Hindi rin naman niya magandang decoration. Maganda ba ang decoration yan sa buhay natin? So, ang kailangan natin gawin, i-identify natin yung mga kasalanan na yan. Ano ba yan? Hinga tayo. Isipin natin. Sige, ganun gawin natin. 1 minute, bibigyan ko kayo ng time. Isipin natin, ano ba yung mga bagay kung saan madalas tayong nahuhulog? Ano yung mga kasalanan na yon? Or ipag-pray din natin, ano yung mga kasalanan pala hindi natin alam na gagawa natin kasalanan. 1 minute. Isipin natin. Inhale, exhale. Kung ano yung mga kasalanan na madalas ikaw ay nahuhulog, isipin mo. Sin of omission, nakakalimutan mong mag-pray. Kala mo normal yun sa isang Kristiyano. Kala mo normal yun sa isang working na Kristiyano. Kala mo normal sa isang professional.
Nakakalimutan mong magbasa. Kala mo normal sa isang estudyante kasi marami ka ng module. Kala mo normal tumingin sa mga imahe na makamundo. Makinig sa mga musika na makamundo. Magbasa ng mga bagay na mga babasahing makamundo. Akala mo normal na magmalaki dahil may talento. Akala mo normal na isipin mong higit ka kaysa sa kapatid mo? Yun po yung mga kasalanan. Okay na ba? Okay, mulat na tayo. Isip-isipin mo yan. Kung maaari, isulat mo. Yun yung i-decide mong tanggalin. Sapagkat, kung bakit marami pa rin mga Kristiyano ngayon na hindi malalago dahil po yan sa mga kasalanang humahad lang. Yan po yun. Sino rito yung gusto rin yan talagang lumago? Gusto niya maging mas kamukha pa si Jesus. Si Jesus walang bahid ng kasalanan. Wala siyang mantsa ng kasalanan. Mag-decide ka, kapatid. Yun ang kailangan gawin. Alisin ang anumang balakid. Tanggalin natin ang kasalanang kumakapit sa atin. Hadlang lang po talaga yung kasalanan na yan. Isipin mo, ano yan? Social media. Maybe may tao sa buhay mo na nagbubunsod ng kasalanan, tanggalin mo. Kung ang dinudulot niyang kasalanan, mga kaibigan mo na dinudulot sa'yo, puro kasalanan, maybe trabaho. No? Tanggalin mo. Cellphone. Akin na yung cellphone. Wala, naging ano na natin yung cellphone. Pero maraming way kung saan tayo pwede mag-improve. Umpisahan natin sa ating sarili. Cellphone, disiplina natin. Pagkain, naging hadlang ba yung pagkain? Amen. Tanggalin mo. Disiplinahin mo yung sarili mo sa pagkain. No? Yan yung kailangan natin gawin. Sino yung na-try nang umakyat sa mahabang parang? Nakapag-bike sa mga pahon, sino nakapag-try na? Di ba? Na-try niya na. Sinong willing? O trekking, na-try mo na, di ba, ate? Sige. Sinong willing mag-trekking, dala mo yung rep? Maraming chocolate, malamig. May malamig na tubig. Hindi nga. Sayang naman. May fresh pa na gulay. Ayaw mo, mahirap. Kahit yung maliit lang na rep, wag no. Hindi ka makakaangat. Pag marami kang dala. Babay ka. Tapos, ang suot mo, naka-jacket ka pa, naka-ano ka pa, naka-military na sapatos ka pa. Hindi siya efficient. Kaya nga yung mga nagsiswimming, di ba? Mga nagpapakalbo pa. Okay, naglalagay talaga ng sa ulo nila. Kasi yung friction niyan, nakakahadlang sa mabilis na paglangoy. Kahit nga yung mga balahibo nila, tinatanggal, ginagawang Italian. Tinatanggal yan. Isipin natin yun yung mga kasalanan. Talo ka na sa race. Huwag po natin hayaan yung mga tinatawag na residual sin. Yun yung mga tira-tira. Yun yung mga mumo. Diba? Nagiging mantsa yan, yung mga mumo na yan. Next natin kailangan gawin, ito na. Pagka natanggal na natin yung mga bagay na yan na humahad lang, paano yung matatanggal? Repent ka lang. Wala namang ibang way eh. Hindi mo na kailangan umattend ng seminar. Pwede ka naman pumunta sa Prayer Mountain. Pero alam niyo ang pinaka-the best? Sige, bago ako pumunta. Ang pinaka-the best na way para matanggal yung mga kasalanan na yun. Alam naman ng Diyos. Alam ko rin na ayaw niyo ng mga kasalanan na yun. No? Alam ko. Yung pinagdaanan niyo, dinadaanan ko rin. Ayaw ko ng kasalanan. Especially mga kasalanan na nagpapahirap sa akin, na hindi naman pala talaga masayang gawin. Ang kailangan gawin, mag-gain back mo yung control, discipline. Kasi ka na nasinungalingan ka na ni Satanas eh. Kailangan mong gawin, bawiin mo yung authority kay Satanas. Gain back mo. So,
Magigain back mo yon through discipline. Paano ka magkakaroon discipline? Through fasting. Sinasabi ni Pablo, nilulupig ko ang sarili ko araw-araw. Yung desire ng sarili niya, nilulupig niya. Nilalagyan niya ng leash yung kanyang sarili para hindi nung gawin yung gusto niyang gawin. Amen ba? Lalagyan mo ng leash yung sarili mo, ay yung ano mo, yung sarili mo. Kasi kung nakawala yan, kung hindi mo siya tatalian, ididisiplin, gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Alam niyo naman yung laman. Ang gusto niyang gawin, lahat ng bagay rin na makalaman. Yun yung una mong gagawin. And yung best way para madisiplina yan, fasting. Fasting, fasting, fasting. Sa likod ng fasting na yon, yung sacrifice na yon, nandun po yung freedom. Nandun po yung joy. Nandun po yung breakthrough. Amen po ba? Pagka nakalaya na tayo dyan, next na natin gawin, ngayon, pagkatapos doon, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nakalagay sa harapan natin. Yan, nasa harapan natin. Okay na. Pwede ka nang tumakbo. Galing-galingan mo na ngayon sa pagtakbo. No? Wala ka na ngayon burnout. Tama? Wala nang burnout, hindi na extra yung pagod kasi wala ka nang dala-dala. Kaya pala na-burnout no kasi may humihila. Sige, no? Gawin mo yung ministry mo pero hihilain kita. Meron palang tinatawag na mga residual sin. No, meron pala yung parang mga baging na nakapulupot sa paa mo. Maybe sa kamay, kaya hindi mataas yung kamay. Nakakapagod ba magpuri sa Lord? Hindi dapat. Kaya pag may mga ganung bagay na nararamdaman natin, bakit napapagod na magpuri sa Lord, napapagod na ako sa ministry, mag-reality check tayo. Mag-audit tayo ng sarili natin. And papuri sa Panginoon na ito yung pinahintulutan niyang maging mensahe natin sa oras na ito. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? O Diyos, pinapasalamatan ka po namin. Napakabuti mo po sa amin at hinayaan mo po, O Lord God, na makapag-ministry ka. Makakilos po ang banal na Espiritu sa oras na to. O Panginoon, gawin mo po sa buhay ng aking mga kapatid yung pinaka-purpose mo. Kami po'y nasasabik, O Diyos. Nasasabik na tuluyan at lubusan ka makilala. Sige. Sa Philippians chapter 3, ito naman po yung purpose ni Pablo. Sige po, habang nakapikit tayo, ito po yung purpose ni Pablo. Sa Philippians 8 hanggang 10. 3, 8 hanggang 10. Sabi ni Pablo, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Kinalimutan niya yung lahat ng kalayawan, yung mataas niyang katatayuan sa gobyerno, yung marangya niyang pamumuhay. Kapalit ng higit na mas mahalaga ang makilala si Jesus. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Tinuring niyang walang halaga yung mga bagay na yun na mahalaga sa mundo. Makamit niya lamang si Jesus. Si Jesus na hindi nakikita. Si Jesus na kanyang Panginoon. Si Jesus na nananatili magpakailanman. Tinuring niya na higit na mas mahalaga. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buot sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Lord,
nalulugod po kami sa iyong call sa amin. Salamat po sa buhay ni Pablo. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong halimbawa, o aming Diyos. Mahaba na po yung panahon na inilagi namin na namumuhay kami sa aming sarili. Panalangin ko, Panginoon, na isaturate mo po ang aming puso't isipan. Lord, Ikaw nga ay Panginoon ng aming puso't isipan, isaturate mo, gawin mo po ayon sa iyong mabuti, tapat at tiyak na kalooban. At Ikaw rin po, Panginoon, magbigay ng refreshment sa mga kapatid ko na napapagod, na panghihinawaan. At turuan mo kami na tumingin sa Panginoong Hesus. Siya na pasimula. Siya na magtatapos din. Nasabi na po ang mga dapat masabi. Ikaw na nga po ang patuloy na magtanggol, mag-ingat, sumama sa mga kapatid kong ito. Purihin ka sa iyong mga salita. Purihin ka po sa mga oras na ito. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Salamat sa iyo, O Panginoong Hesus. Amen at amen at amen. Bawat isa, salamat. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.